Bago po ang lahat, ibinabati ko po kayo na isang magandang umaga po, mga idol. Dan It's Vlog is back again po ulit. Meron po akong gagawin na single tab spin dryer. May dinala po dito sa akin na spin dryer. Ang brand po nito ay yan, standard po. Yan po ay ano, ang model po nito ay SSD-5.0A, 5 kilos po, super spin dryer. Ang problema po nito mga idol, ang sinabi po sa akin nung nagdala po dito, ito daw po ay nahampas po itong tab dito sa loob, sa pinaka body po. Ayan, ito pong pinaka tab na ito, pumapalo po ito dito sa loob sa body, kaya sobrang ingay po at hirap tumining pagka may laman na damit na dinadryer. So yan po, napansin ko pong una dito, ang kanya pong basket, ayan ay may crack. Ayan po, kaya kung mapansin nyo po, ito po ay tabingi na. Ayan, kaya ito po ay hirap tumining. Ang nagiging cause po ng mga ganito pong problema, pagka po hindi pantay po ang pagkakalagay po ng mga damit, hindi po balansi ang bigat niya. Kailangan po kasi bago natin i-operate po ang ganitong spin dryer, kailangan po isiguraduhin po natin pantay ang bigat po ng dinadryer, tapos lagyan po sa ibabaw nitong ganitong bilog na ganito, pang ipit po sa ibabaw ng damit para hindi po magkaganito po ang problema. Kaya ito po hindi ko na po isasaksak dahil sinabi naman po sa akin ng aking customer na ito daw po ay gumagana. Yun lang po ang naging problema, yung nahihirapan tumining tapos sobrang ingay. Kaya ito po ay malalaman ko po ito mamaya pagka ito po ay aking binaklas. So yan po ay aking tatanggalin lang po yung ano, yung takip po sa likod niya, para makita po natin ang iba pang problema nitong spin dryer na standard. Ayan. Ito naman po ay dalawang tornilyo lang, tapos mga nakaklip na po sa side. Tatanggalin ko lang po yan. Mamaya ay papakita ko po sa inyo mga idol. Yan, natanggal ko na po ang ano nito, cover sa likod. Ito na po ang motor ng spin dryer. Ayan, kung makikita nyo po, mapapansin mga idol, ang pinaka spring po niya, ayan, lumitaw na po yung spring na isa. Wala na po yung nakalagay po na kulay black ang isa. Siguro po ay tumalsik na dito sa loob. Makikita ko po ito mamaya pagka binaklas ko na po ito. Tapos may kaunting tubig dito sa loob. Siguro po ay may leak na rin po itong belo niya dito sa gitna, dahil sa sobrang mapalag po ito pagka umiikot po ito. Kaya ang gagawin ko po dito ay aking tatanggalin po muna yung isang tornilyo po yan. Ito po. Ito, tatanggalin ko muna po ito. Ang size po nito ay, ang nut po nito ay 12 mm. Tapos ito pong pinaka screw nya o tornilyo, ang size po nito ay 8 mm. Ito pong gawin dito, tatanggalin ko rin po itong ano nito, brake, para mabaklas po natin yung body nya. Ang pagtatanggal po nito, tinataas lang po itong door switch dito sa ibabaw. Ayan, para medyo umaba-haba po itong ano nya, itong cable nya. Pag naibaba po ninyo, hilahin lang po ito pababa. Ayan, tapos isuot po dito sa butas. Ayan, natanggal na po. Yan lang po. Tapos
itong mga wirings niya. Tatanggalin po ito, naka-plastic po. Saka yung mga nakatali. Kaya para medyo humaba po ang ano niyan. Ang wire niya pagka binaklas natin hindi mahila. Ayan. Ayan, ganyan lang po. Meron na rin lagay na electrical tape. Nagawa na rin po siguro ito dati. Ayan, kung mapapansin nyo po, wala na po yung close and wire connector niya. So, ganyan lang po. Ating babaklasin na po yan. So, yan na po. Nabaklas ko na po itong spin dryer. Ito na po ang motor ng standard. Ito na po yung ano, yung kulay itim na nakabalot po sa spring. Medyo durog na rin po ito. Tapos may napansin pa po ako dito. Itong belo niya. Ayan o. Ay punit. Siguro po sa kahahampas yan. Kaya may butas po ito dito. Medyo madilim nga lang. Kaya hindi nyo makita. Kumahampas po ang tab. Napupunit po ang belo. Ayan o. Kaya pala napansin po kanina na may tubig. Ayan po, punit. Kaya po ito sinabi ko muna po sa may-ari na ganito po ang problema nitong spin dryer na ito. Kaya ang ginawa po niya, naghanap muna po siya ng parts po na may ilagay po natin dito. Ayun, tama-tama naman po na meron po spin dryer yung isang kaibigan niya. Ito, parehas po ng model yan, standard din. Ayan. Ang problema naman po nito ay tinignan ko po ito, sira po ang motor po nito. Pero maganda po ang kanyang basket o tab. Ang bumigay lang po diyan ay ang kanyang motor. Kaya ang gagawin ko po dito, ililipat ko na lang po itong pantaas na body. Kasama na po dito yung belo niya. Tapos yung mga paa niya, ililipat ko po doon sa kanya. Para maganda-ganda ang ikot po at balance na balance po, para yung balancer po na 3 paa ay medyo tumibay po pagka kompleto po yung balot niya sa spring. Itong black na ito. Yan po ang gagawin ko po dito. So, yan po, ibabaklasin ko muna po rin isa para mailipat ko po yung basket niya, mga idol. Natapos ko na pong asimbulin po itong spin dryer na standard. Ayan, kung makita nyo po, naikabit ko na po yung motor niya, tapos yung brake niya. Ayan. Tapos yung kanya pong 3 paa o balancer po, inilipat ko na po pinili ko po yung mga ayos pa na magkakasin pantay po ang haba, at saka meron pa siyang kulay itim na nakabalot po sa spring. Tapos yan po na rewirings ko na po. Ayan, nilagyan ko na po ng close and wire connector. Ang common po nito ay kulay blue. Ayan, yan po yung pupunta sa isa sa power cord, kulay blue. Tapos yung kanya pong single capacitor po ay red. Ayan. Yan po ay pumunta doon sa isang linya ng capacitor, tapos isang linya sa motor. Tapos yung pong kanyang line capacitor po ay kulay gray. Ang isang linya po ay pumunta doon sa capacitor, kulay brown. Tapos yun namang isa ay papunta po sa taas sa kanyang spin timer. Ito yung o kaya doon sa contact point switch niya, basta doon po pupunta yan. Alin man po dito sa dalawang ito, dahil parehas po itong gray. Yung isa sa spin timer, ang isang linya pong ito na kulay gray. Yung pong isa ay doon po sa contact point switch o sa door switch po ang pinuntahan niya. Yung isang yan. Ayan.
Tapos, ito na po yung mga ibang mga piyesa po na pinagpilian ko po. Ayan, oh. Yung mga spring na wala ng balot. Tapos meron po akong counting share po sa inyo. Kahit po parehas po sila ng brand, may pagkakaiba pa rin po sa color coding po na. Kung makikita nyo po, nagkaparehas po sila ng common sa kulay blue. Tapos ang kanya pong single capacitor po ay kulay black. Ang red naman po niya, ito po ang naging line capacitor. Doon po sa kabila, ang kanya pong single capacitor po ay red. Dito po ay naging line capacitor po ang red. Ayan. Kung makikita po nyo. Kaya kahit po parehas po ang brand po, ay kailangan din po nating pagmasdang maigi po ang wiring niya. O kaya po gumamit po tayo ng tester para hindi po tayo magkamali sa pagre-rewirings po nito. Ayan, o. Kulay red ang papakita ko po sa inyo. Ayan, red po ang line capacitor niya dito. Dito sa isa, ayan, o. Ito po ang single niya. Ang line capacitor niya po ay gray. So yan mga idol, ating pong testingin na po ito ang aking ginawa na spin dryer. Kung ako po ay nagtagumpay na dito. So yan, hindi ko pa po tinakluban ang likod niyan para may pakita ko po sa inyo pagka ating pong tinesting. Pero naayos ko na po ang ano niyan, mga wirings. Nalagyan ko na ng cable tie saka plastic. Nakasaksak na po ang power cord niya. Aking pipihitin po dito spin timer. Yan, umikot na po ang spin dryer. Kung marinig nyo po ay umugong na siya. At madali lang po siyang tumining at hindi siya pumalo ang tab sa body. Yan, dito po tayo pumunta sa likod niya para makita nyo po na gumagana na po. Yan. Umiikot na po ang motor po na spin dryer. Tapos subukan ko po ang brake. Tataas ko po dito ang door switch. Ayan. Huminto po ang motor niya. Nag-brake na po siya. Tapos ibaba ko po ulit. Ayan po. Ayos na. Nakagawa po ulit tayo na spin dryer ngayong araw na ito mga idol. Hanggang dito na lang po ang vlog ko po sa araw na ito mga idol. Kung may natutunan po kayo at nagustuhan nyo po ang vlog na binahagi ko po sa inyo, baka pwede ko pong hilingin na inyong pag-like, pag-subscribe at pakipindot po ng notification bell at ilagay po sa all para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong video na i-upload. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga silent viewers, organic viewers at sa mga kaibigan ko rin po sa YT, mga idol, mga brother, mga lods. God bless po sa atin lahat at ingat po lagi tayo sa pang-araw-araw nating mga hanap buhay. Bye bye na po at maraming salamat po mga idol.